Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa ating pakinig ng salita natin na kilang Diyos. Tayo po may tumayo bilang pagbigay galang sa salita na ating pinakamamalapang Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Paul. Tayo po may mahal ay magkaisang tumalangin. O pagdakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga banal, pinakamamahal ang Panginoong Isus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagalang mga pastor, beloved of all evangelists, all days, Estrada Almeida, taos sa puso, ang aming pasasalamat, mahal Panginoon, na pinagkalooban mo kami ng napakalayang pagkataon upang purihin ka namin sama-sama, mahal Panginoon, at aming dalangin na Diyos, sa unang dalangin, ang aming kagalang-galang mga pastor, evangelist, all days, Estrada Almeida, pagpalain mo ay yung salita, mahal Panginoon, sa lahat makikinig, alisin mga alilangan, ang mahadlang, Panginoon, behind the power of darkness, demons and unbelieving doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon. Glory to God. At maminamahal, espesyal na pasasalamat sa ating mahal Panginoon sa ating beloved Minister Kuya June, ang kalakasan, mga minamahal. Praise the Lord. We have been praying. Amen. At alam po natin, mga minamahal, ang buong sambayan at ginagalang magulang sa mahal na Panginoon, bawat membro, mga minamahal, ng pamilya ng ating beloved or parents in the Lord, mga minamahal, ay talaga nagpapahalaga sa ating banal na iglesia, sa bawat isang kaluluwa sa ating banal na iglesia ito, mga minamahal, na patuloy na pinalalago at pinarami ng ating mahal na Panginoon sa buong mundo. Amen. Praise the Lord. Kaya palapakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. Una, tigil sa lahat mga minamahal. Muli ang pinakmataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa daknikilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God. Hallelujah. Praise the Lord. And we give all honor to beloved noble pastor, evangelist, Wulde, Estrada Almeida, the end-time prophet of the living God. We love you so much po. Amin na mahal, ginagal mahal pastor, together with the beloved and honorable Son Pastor Lina, si Almeida, beloved Mama Dear, and to all the beloved children of our beloved parents in the Lord, of our present afternoon po. And we love you so much po. Hallelujah, hallelujah. At sa lahat ng ating minamahal kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, sa pinagpalang gawain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amin na mahal, sineselebrate ng mga tao yung All Saints Day, All Souls Day. Subalit mga minamahal na SD po natin na lalong bigyang halaga, mga minamahal, yung salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ano yung katotohanan, mga minamahal. Praise the Lord. At hindi naman actually na kinakailangan sabay-sabay tayo for all the souls. Amin na mahal. Mayroon po kanya-kanya tayong mga loved ones na ating alalahanin. Amin na mahal. Para sa yung mga yumao nating mga loved ones, inaalala po natin sila. At yun po ay talagang ginagalang po natin yung kalang buhay at talagang pinasalamatan natin, mga minamahal, na nakapiling natin yung ating mamahal sa buhay. Amen. Praise the Lord. So, balit ating pag-usapan ngayon, mga minamahal, yung patungkol sa soul. Amin naman, sapagkat ang tao na nadaya po ng reliyon, akala mga minamahal, yung kaluluwa ay gano'n na lamang na pwede pang bumalik. At yung iba ay pag nakita sila ng paru-paro, ay yan yung aking mahal sa buhay. Amin na mahal. Yung iba nagmumulto. Ito po yung tradisyon natin na wala sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ha? Kapag ang tao namatay, it's appointed that the man wants to die, after this a judgment. Hindi na po iikot-ikot yan at magpaparamdam at magpapakita. Wala na po yun, mga minamahal. Kapag ang tao namatay, walang Kristo sa puso, judgment na po kagad yun. Impure na po na kagad yun. Amin na mahal. Kaya yung ginagawa ng ating reliyon na kapag mayroong naghingalo na at dumarating na yung pari para bendisyonan, wala na po magagawa yun, mga minamahal. Sabi nga ni Jose Rizal, kahit buong dagat Pasipiko gawing bendisyon, ibindita, iwisik-wisik sa mga kabaong, sa mga patay na ng mga tao, wala na pong magagawa. Yun po ay talagang, kung sila po ay hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, they were not born again, they were not baptized in the name of Jesus, amin na mahal, impyerno na po. Agad-agad po yun. Subalit ang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, in death there is victory. Amin na mahal.
Kagad-agad, pag siya po ay pumikit sa lupang ito, siya naman pagdilat sa langit. Kaya puro haka-haka yung ating natutunan sa reliyon, mga minamahal. Na yun ay kinakailangan iwasto ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kapag namatay ng tao na walang Kristo sa puso, mga minamahal, talagang impyerno na po yun. Kaya we have to win souls. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga, mga minamahal, na maibahagi natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mag-iilaw tayo sa libutan ito na napakadilim sa kasalanan. Nadaya ng iba't ibang mga katuruan. Mga minamahal. So, balit ang ating pag-usapan ngayon, mga minamahal, the soul. There is a great battle going on in every believer. Bawat Kristiyano, mga minamahal. Hindi lang yung battle sa spiritual na battle between evil and the good, mga minamahal. Bagkus mismo sa ating mga sarili, there is a battle, a war going on. At yung soul na sinasabi, mga minamahal, sa balok sa lahat, yun po ang napaka-critical na ating pag-usapan ngayon, mga minamahal. Sapagkat ang tao ay tatlo: body, soul, and spirit. Amin naman, body, itong katawan natin, nakikita po natin, physical na katawan. Yung soul, nandoon sa loob, and the spirit. Yung soul, nandiyan na yung mind mo, intellect mo, your will, emotion mo, yan yung soul. At yung spirit naman, maminamahal, yun yung consciousness of God. Spiritual po ito, maminamahal, consciousness. God consciousness. Yung soul, self, yung sarili. Yung consciousness sa iyong sarili, na ikaw ay mayroong sarili, amin na mahal, na inaalagaan, nandiyon yung emotion mo, nalulungkot ka, nandiyon yung pag-isip mo, at nandoon yung decision mo. Pag-decide. Ayun yung spirit, mga minamahal, yun yung conscience, fellowship, intuition. Ito po yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. At nung ang ating malapay na nilikha, ang tao, Genesis 2:7, wala po yan sa ating na lista, mga minamahal, subalit isama po na Genesis 2:7, when man was created by a loving God, hiningihan niya ng kanyang espiritu, and man became a living soul. Basahin po natin Genesis chapter 2, verse 7. Ating basahin, mga minamahal. The book of Genesis chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Dito po sa Genesis, kabanatang 2, talatang 7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Naging kaluluwang may buhay. Hiningahan ng ating malapay, ng kanyang espiritu, nilagay ng ating malapay na sa tao. Ngayon, nung magkasala, si Adan at si Eva, ang sabi ng ating malapay na, huwag mong kakainin ang prutas ng kaalaman ng mabuti at masama, kung di ay mamamatay ka. Hindi agad-agad namatay, amin na mahal, ang ating unang magulang, subalit spiritually namatay. O ang Holy Spirit nawala. So ang tao pala, amin na mahal, mayroong soul, may espiritu, natural spirit, umalis ang Holy Spirit. So ang tao kay sinilang, amin na mahal, he is spiritually dead. Kasi wala na yung Holy Spirit eh. Ibig sabihin, alipin na siya ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. At paano maibalik yan, mami na mahal? John chapter 3, 3 up to 5. Mami na mahal. One day, ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal, nangako siya na ibabalik niya muli, mami na mahal, ang tao, ang espiritu ng Panginoon sa tao, at yan nga po ay nagaganap sa ating panahon. John chapter 3, 3 up to 5.
The Gospel of St. John, chapter 3, verses 3 to 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. God bless you. Sa Tagalog. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 3, versikulo 3, tuloy ang basa hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Amen. So dito, mga minamahal, tinupad ng ating mahal na Panginoon na ibalik niya yung nawala na Espiritu sa tao through baptism in the name of Jesus. Papasok Acts 2:38, mga minamahal, sapat hindi pa po nahayag dito sa nung buhay pa ang ating mahal na Panginoon. Dito sa lupa, John 3:5, ang sabi, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Natupad na yan noong ang ating mahal na Panginoon pumailan lang nasa langit at ibinigay niya sa kanya mga apostoles yung formula paano matanggap ang Espiritu Santo, which is Acts 2:38, mga minamahal. Kapag ang tao daw po ay mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, makatamkamtin niya yung Espiritu ng ating mahal. Yun lang po ang tanging paraan. You cannot enter into the kingdom of God without being born again of water and of Spirit. Amin na mahal, kinakailang Espiritu ay papasok sa iyo through water baptism in the name of Jesus. Kaya kung sino pang hindi na bautismon, amin na mahal, abay magmadali na po tayo. Amen! Praise the Lord! Kailangan mabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus para tanggapin mo ang Espiritu ng ating Lord. Just no other way. No other way. Mami na mahal. Kahit anong hingi mo, mahal na Panginoon, bibigay mo sa akin ang Espiritu, hindi mangyari kapag hindi ka magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Diyan lang babalik ang Espiritu na nawala sa ating unang magulang. Mami na mahal. At ito po ay, kapag natanggap mo na, ito naman po sa mga tunay na manampalataya, kapag natanggap mo na ang Espiritu ng ating mahal through water baptism in the name of Jesus, hindi pa rin nawawala yung iyong free will. Amin na mahal. Romans chapter 8, verses 1 and 2. English muna, then Tagalog, mami na mahal, kindly po. Ito na po yung battle. Nandito na po, mami na mahal, yung gera na nagaganap. Basahin po natin. The book of Romans chapter 8, verses 1 and 2. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 1 at 2. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakikisto Jesus na hindi na lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Yan, mami na mahal. Who walk not after the flesh. Amin na mahal. Bautismohan ka na sa pangalan ni Jesus. Amin na mahal. Subalit conditional pa rin. Pero ang malaking bagay, yung dating wala sa atin, dati doon sa ating mga reliyon,
Amin na mahal. Kahit anong gusto mong gawin mabuti ang iyong buhay, hindi mo magagawa kasi wala kang kapangyarihan. Amen. Kaya pag natanggap mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ye shall receive power. Acts chapter 1 verse 8. Pag natanggap mo ang kapangyarihan, amin na mahal, mayroon ka na ngayon ng sandata. Ang kaaway ng ating mahal na Panginoon na dati-rati isang katok lang sa'yo, bibigay ka kaagad. Sunod-sunuran ka. Ha? Because, ang sabi, all have sinned. Ito po ay naturalesa na ng tao. Romans 3:23, all have sinned. Lahat. Simula na magkasala ang ating unang magulang, lahat na, amin na mahal. Yan po ay minana na po natin. At, kapag ikay makasalanan, pag namatay ka, tuloy-tuloy ka na sa impyerno. 6:23. Grabing ano po yan, amin na mahal. Napaka-critical pala na bagay ito. At sabi po dito, who walk not after the flesh. Ngayon, natanggap mo na ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Subalit, kapag piliin mo pa rin, sabihin mo, mahal na Panginoon, ayaw ko na sa iyo, pwede pa rin. Amen? Kaya nandoon yung battle. Sino ang susundin mo ngayon? Ang Espiritu nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, nagbigay sa iyo ng magandang buhay, nagpagaling sa iyo ng makaramdaman, nalutas ang mga problema, amin na mahal, nagkaroon ka kapayapaan, kagalakan, at pag dumating ang tukso, amin na mahal, pwede mo pa rin sabihin, papasok siya sa iyo. Amin na mahal. Kapag hindi ka maingat na Kristiyano, you become a carnal-minded Christian. Kaya nga po, mami na mahal, ang sabi sa Balak Kasulatan, mag-ingat po tayo bilang mga anak ng Diyos. Yung ating mga kaluluwa, ingatan po natin, mami na mahal, sapat ito ang mag-decide. Sino ang susundin mo? Udyok ba ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Na ngayon ay pinagpala ka na. Amen? Kaya amin na mahal, simula makilala natin ang ating mahal na Panginoon, napakalayo ng ating kalagayan. Dati alipin tayo ng kasalanan, kaunting tukso ng kaaway, andyan bumibigay ka na kaagad. Wala kang kapangyarihan sunod-sunuran ka. You are a servant of sin. Ika'y alipin ng kasalanan. Subalit dumating ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. So, beloved, noble pastor, evangelist, will destroy the end-time prophet of a loving God. Nakita po natin ang kagilagilalas na kaliwanagan ng ating mahal na Panginoon. His marvelous light. Hindi yung malakas na ilaw. Literal, no. Ano po yun, mami naman? Signs, wonders, and miracles. Napakaliwanag, mami naman. Gumaling ang karamdaman mo, nalutas ang mga problema mo, nagbago ang iyong buhay, nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, ang katugunan ng ating mahal na Panginoon, araw-araw sa iyong panalangin. Yun yung marvelous light. Kaya mag-ingat, mami na mahal, baka isang araw, madaya ka ng kaaway na parang nagkataon lang. Wala yata, hindi naman yata totoong may cancer ako. Ikaw na mismo ang nakaalam ng iyong buhay. Ikaw na mismo ang nakaramdam ng sakit ng iyong karamdaman. Subalit habang lumalaon, kami na mahal, andyan na naman. Bumabalik at yung kaaway, seeking whom he may devour. Kapag siya ay nakita niya na, oops, mukhang available na naman ang Kristiyanong to. Kami na mahal, manunukso po yan. Amin na mahal. Bakit kasi pinaitulutan pa? Nandito pa tayo sa mundo Amen? This is not our home. Ang mundong ito, amin na mahal, is run by the power of darkness. Satan is the God of this world. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Siya po yung umaali-aligid dito. Kaya talagang tayo po ay araw-araw nakipagbaka. Amen? Amin na mahal, tayo po ay hindi po pwedeng magpahinga. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo on the lookout, baka nandyan na naman ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa langit na po ang pahinga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pero very exciting. Amin na mahal. Kasi meron kang kapangyarihan. Mabuti sana kung wala kang sandata. Dati, wala kang sandata. Pag kumatok ang kaaway sa iyo, ang tukso, balik. Sabi nga nung isang Kristiyano, naalala ko sa Bible study ng Tibilad Mama Dear, ako, hindi ko nasasalubong ang Satanas, hindi ko nasasalubong yan. Grabe, very, pa siya
Very confident, hindi ko nasasalubong. Kilala siya nung kanyang pastor. Ang sabi, alam naman niya ng kanyang pastor, amin naman, ito'y Kristiyanong karnal. Hindi pinangangalagahan yung kanyang kaligtasan na natanggap. Amin naman, nandun pa rin sa barkada. Nandun pa rin sa bisyo. Pero Kristiyano na. Amin naman, pinili na mabuhay uli sa kasalanan. Ang sabi nung kanyang spiritual leader, papaano mo naman makakasalubong yung Diablo? Kasama mo. Kaakbay mo eh. Kabarkada mo. Hindi mo talaga masasalubong yung kasama mo eh. Ganun ba, amin na mahal? Sa mga tunay mga anak ng Diyos, amin na mahal, kung dati-rati, kinatakutan natin ang demonyo, Satanas pa lang na pangalan nakakatakot. Iisipin mo, may sungay yan, may mga pangil or what, itim, maaari yung buhok ay talagang nakakatakot ang itsura. Ngayon, kapag ikay may espiritu ng ating mahal na Panginoon, yung Diablo ang natatakot sa iyo! Purihin ang ating mahal na Panginoon! Hallelujah! Subalit, kapag hindi maingat ang Kristiyano, mabalik-balik sa dati, mayroon pang second look, yung tinatawag maminamahal, yung mata natin, ingatan po natin. Ayan, paglabas mo ng iyong tahanan, pagdating mo sa highway, lalaki ng mga billboard. Ang Kristiyano, saan nakatingin? Amen? Pagbukas ng inyong mga gadget, pagbukas ng inyong telebisyon, saan nakatingin ang mga mata ng anak ng Diyos? This world is so sinful. Amin naman ang sabi, because sin will abound, terrible mga minamahal, the love of many shall wax cold. Nang lalamig. Amen? Ang sabi nga, grieve not the Spirit of God. Ephesians chapter 4, verse 30. Ang ingatan po natin itong ating mga kaluluwa. Sino ang ating susundin? Ikaw mismo na nakaranas ng himala ng ating mahal na Panginoon. Susunod ka pa ulit sa bulong ng kaaway, nanggaling ka na nga dyan. Naranasan mo na ang hirap ng buhay na wala sa ating mahal na Panginoon. Naranasan mo na ang buhay na napakalungkot. Si David, nung magkasala siya, he had to fast. Amin naman, nung magkasala siya, kinakailangan talagang magtapatira pa siya at mag-ayuno at hingin muli, Lord, God, huwag mong alisin ang espiritu mo sa akin. Napakamakapangyarihan niya na sa buong mundo, pinakamayaman, pinakamakapangyarihang hari si David. Pero nung umalis ang Holy Spirit, pakiramdam niya, walang kwenta ang lahat ng bagay. Matabang ang buhay. Yes, he had to seek the Lord in prayer and fasting. Bumalik ang ating mahal na Panginoon sa Kanya. Anong dakilang kagalakan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Mahirap mawala ang espiritu ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Kaya aalagaan po natin. Your soul, yourself. Sino ang iyong susundin? Basahin po natin mamaya. Grieve not the Spirit of God. Ephesians chapter 4, verse 30. The book of Ephesians chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Grieve not the Spirit of God. Saan nag-grieve ang Holy Spirit? Amin na mahal, kapag umaayon ka sa kasalanan, umaayon ka muli sa kaaway ng ating mahal na Panginoon, na iyon ang nireject before sa iyong pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Inuunti-unti ka na naman tuksuhin, umaayon ka, nag-grieve ang Holy Spirit. Pag nag-grieve ang Holy Spirit, napakasensitibo ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, aalis ang ating mahal na Panginoon. You become a carnal Christian. Yung natural
na tao, walang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dati yun tayo. Pero ngayon at natanggap mo na espiritu ng ating mahal na Panginoon, and yet to walk after the flesh, you become a carnal Christian. Kristiyano ka pero bumabalik-balik sa kasalanan. Delikado, sapat habang ikay bumabalik-balik at nasanay ka dyan, hindi na babalik sa iyo ang Holy Spirit. Romans chapter 8, verse 6 up to 10. Mami na mahal, ito'y napaka-delikadong kalagayan. Mami na mahal. So, kung sa sanlibutan may All Souls Day, sa atin araw-araw, All Souls Day, mayroon tayong pinag-iingatan yung ating mga kaluluwa. Baka sakali matukso tayo, bumalik muli sa kasalanan. Ingat, serve the Lord with fear and trembling. Walk in the Spirit. Ang sabi nga po, mami na mahal, and you will not fulfill the lust of the flesh. O, mayroon kang talagang gagawing hakbang. Amen? Hindi po kay Kristiyano ka na, wala nang kaaway, nandyan palagi, umaaligid. Nagbabantay, seeking whom he may devour. Baka sakali, nagbabakasakali yan. Kaya nga ang mga Kristiyano, mas gusto ng kaaway na hindi kaagad mamatay. Sabi nga ng ating kagalang-galang mga pastor, kasi magbakasakali siya. Habang buhay ka pa, baka sakali mabackslide ka, makuha ka pa niya. Amen? Amin na mahal. Kaya mas gusto ng kaaway. Mahirap. Kasi kapag ikay nawala na, sigurado ka na ng langit. In that there is victory nga Kaya magbakasakali siya. Magbakasakali siya. Amin na mahal. Pero kapag ikaw ay very wise Christian, kung anong pinangaral sa ating beloved and honorable parents in Lord, serve the Lord with fear and trembling. Masanay ka na kagad, puri ng puri. Masanay ka, hallelujah, praise the Lord. Hindi nakatingin kung saan-saan. Amen? Nakasentro ang isip at puso sa ating mahal na Panginoon. Nagme-memorize ng salita ng ating mahal na Panginoon. You rehearse the Word of God, mga promises ng ating mahal na Panginoon na makarami sa banal na kasulatan. Punuin mo yung iyong puso. Amen? Mami na mahal, punuin mo. Let the Word of God dwell in you richly in all wisdom. Hindi lang kaunti. Amin na mahal. Punuin mo hanggang sa nag-uumapaw. Wala nang masidlan. Kaya, amin na mahal, i-share mo na. Sapat nag-uumapaw na. Yung kaaway, ay talagang isang tabi na lang siya. Amin na mahal. Kapag lumalakad ka, anino mo pa lamang, nagtalsi ka na yung masasamang espiritu. Amin na mahal. Yan ang sinasabi ng ating beloved and honorable parents in the Lord, mami na mahal, sa mga pangangaral. Sabi po sa Romans chapter 8, verses 6 up to 9, ating basahin. Kindly po. The book of Romans chapter 8, verses 6 up to 10. For to be carnally minded is death, Hallelujah. but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God. For That's right. it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. But you're not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Alam po natin sa 13. Verse 13, for if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan muli ang ating nakilang Diyos. Sa Tagalog, kindly po. Amen. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, talatang 6 hanggang 10 at tanong sa 13. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasa naman ay hindi makakalugod sa Diyos. Right. Datapwat kayo wala sa naman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinimay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Right. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Sapagkat
kung ng mga bubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga ngamatay kayo. Datapwat, kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Amen. 13. Nabasa na ba yung 13? Oh, maminamahal, mamamatay ka pala eventually. Kapag lumakad ka pa rin sa laman. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya may gagawin pala ang mga Kristiyano. Amen? Amin na mahal. Mayroon po tayong battle. Araw-araw. Mami na mahal, nandyan yung kaaway para tignan kung available ka pa uli. Ang mga tunay mga anak ng Diyos, sarado na. Amen? Hindi mo na papapasukin yan kahit kailan sapagkat natanggap mo na ang kapangyarihan. Pinagpala ka na ng ating mahal na Panginoon. Ika'y tagalangit na. Amen? Mami na mahal. Kaya be wise. Ano po, mami na mahal? Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, talagang grabe ang ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon because we are being perfected. Araw-araw tayo po'y nililinis ng ating mahal na Panginoon. Mayroong totoong pastor na nangangalaga sa atin upang sakdalin ang ating pananampalataya. Hindi tayo pinabayaan. Amen? Minamahal. Kaya nga po, church. Church, nagkakaisa palagi. Sama-sama. Galatians chapter 4 verse 19. Then Ephesians chapter 4 verse 11 up to 14. Minamahal, ito ay iglesia ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, habang tumatagal may mga baguhan. Amen? Hindi matatapos yan hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo sama-sama, iba-iba nga lang yung ating age sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mayroong kaliligtas pa lamang, kababautismo mo pa lamang. Yung iba tumagal na ng 30, 40 years. Amen? And yet, sama-sama tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Padagdag ng padagdag ng padagdag. Every day. Grabe yung pagpapala sa atin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Hindi natin alam, sa mga oras na ito, mayroon nang binabautismuhan sa mga outreach. Amin naman, sapagkat dumami tayo ng gusto. Hindi natin halos mabalitaan na at maitala. Grabe ang pagpapala sa ating banal na iglesia, mami na mahal. Mismo mga mature na mga Christian, na mga kapatiran dito, mami na mahal, humahayo sa mga liblib na mga lugar. Nagbabautismo sila ng napakaraming mga kaluluwa. Hindi natin alam, mami na mahal, grabe, ang dami-dami na pala natin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa ating banal na iglesia. Ang sabi nga, we are, sa ating binamahal, ginagal, magulang sa ating mahal na Panginoon, walang pahinga. Sa iba, pagkatapos ng mabautismuhan, iwanan. Iba sa ating banal na iglesia, mami na mahal. Pagkatapos mabautismuhan, inaalagaan hanggang sa ito ay maging matatag na Kristiyano. Amen? Hindi ba tinig ang pananampalataya? Anuman darating na pagsubok, mga tukso ng kaaway, na natili siya sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon na mainit. Amen? Amin na mahal. Ephesians chapter 4, 11 up to 14. Then Galatians 4, 19. Ano ang trabaho ng propeta ng ating dakilang Diyos? Amin na mahal. Ating basahin. The book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Galatians chapter 4 verse 19. My little children, of whom I travail in birth, again, until Christ be formed in you. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dito po sa Epeso, Kabanatang 4, talatang 11
tuloy ang basa hanggang 14. At pinagkalooban niya ang mga iba maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at mga iba'y ibanghelista, at mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 19. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Amen. I travail in birth again until Christ be formed in you. Yan ang kalalagayan natin ngayon, mga minamahal, pinangangalagaan ng totoong pastor ng ating mahal na Panginoon. Parang sa isang magulang, umiiri uli para ma-form. O para maging sakdal. Maging buong-buo yung ating pananampalataya na hindi matitinag kaanat namang mga pagsubok na dumating. Mga tukso ng kaaway. Maging perfect ka na. Sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, pag perfect na, magagamit na ng ating mahal na Panginoon sa napakalawak na gawain ng ating mahal na Panginoon. So, wasak ang kuta ng kaaway. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po yun, mga minamahal, the army of the living God. The church of the living, the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Kaya walk in the Spirit. Ikaw mismo, makipagbaka, makipaglaban ka, be filled with the Spirit always. Ephesians chapter 5, verse 18, mga minamahal, gamitin natin yung ating mga sandata because greater is He. Walang lulungo-lungo na Kristiyano. Amen? Amin na mahal. Yes, dumarating sa mga pagsubok, mga kahirapan, sa mga pag-uusig. Subalit, nandyan ang ating mahal na Panginoon. We have the fruit of the Spirit. Kaya alagaan natin, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. We serve not by sight. Hindi sa ating nakikita, hindi sa ating naramdaman. Minsan naramdaman, parang wala akong ganang magpuri Amin na mahal. Pero sabi ng ating mahal sa Banal na Kasulatan, magpuri ka, anuman kalalagayan mo sa buhay, magpuri ka, manalangin ka, itaas mo yung kamay, ipilit mo. Amen? Sapagkat nandyan yung kaaway. Oh, not by sight, not by feeling, but by faith in the Word of God. Pananampalataya. Panghawakan mo. For the just shall live by faith. Kapag wala ka ng pananampalataya, mamamatay ka na unti-unti. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Oh, pananampalataya, panghawakan mo. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay, panghawakan mo. Sabat mayroong pag-asa palagi sa ating mahal na Panginoon. They are new every morning. Amen. Ang kanya pag-ibig ay bago tuwing umaga. Ano, antay mo pa yung umaga? No, every day is parang umaga. Every minute, every second, mahal, ay parang umaga. Kamtin mo ang biyaya ng ating mahal, panghawakan mo ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. 2 Corinthians 5 verse 7. Amin naman, hindi ka dadepende sa iyong naramdaman. Amen. Didepende ka sa salita. Kahit wala ka nang nararamdaman, still, panghawakan mo ang pangako ng ating mahal. Kahit puro discouragement na, amin na mahal, wala ka nang kaliwat kanan, likod, harapan, puro discouragement, tumingala ka sa ating mahal na Panginoon. Oh, purihin ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians 5, verse 7. The first book of the Corinthians, chapter 5, verse 7. Second Corinthians 5:7. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Last verse, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Amen. Parang nakikita mo, all is, parang malabong-malabo. Tulad ng ating beloved noble parents in Lord, ng mga panahon na yan, ng mga pagsubok pa. Amin na mahal, no ray of light. Puro pagsubok. Subalit na nalangin ating beloved noble parents in the Lord. Mahal na Panginoon. Baka tinawag nyo na lang kami sa isang magtrabaho na lang para mag-support sa church. Nagpuri muna ang ating beloved noble parents in the Lord. Grabe yung pagsubok, mami naman. Mga pagsubok, hanggang sa nadama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mangusap ka. Ano ang damang dapat gawin? Parang wala na. No ray of hope. Puro pagsubok, mahal na Panginoon. Pagbuklat ng banal kasulatan, stay where you are. Do the work of an evangelist. Amin na mahal. Magpatuloy kayo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kahit wala ka na palang nararamdaman. Kahit parang bagsak na bagsak talaga ang iyong balikat. Banghawakan ka sa salita ng ating mahal na Panginoon. Not by feeling, not by sight, but by faith in the Word of God. Buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mami na mahal. Habang tayo po ay nagpupuri sa ating napakabait na mahal na Panginoong Hesus, pinagpala po tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabat habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mayroon pong nagsakripisyo araw at gabi. Nasa tuod ng pananalangin. Ino-honor ng mahal na Panginoon ang panalangin ng ating minamahal ginagalmal pastor. Wherever you are, ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, ikaw na anak ng Diyos, kabilang sa totoong katawan ng ating mahal na Panginoon Kristo, the true church of the living God. Do not worry. Huwag kang mag-alala. Ilagak mo ang iyong tiwala sa ating mahal na Panginoon. Cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Oh, hallelujah. Habang inawit pong awiting ito, mami na mahal, hallelujah. Papurihan po natin ang ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. For the great power na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Signs, wonders, and miracles na kailanman hindi naganap sa mundong ito, mami na mahal. Yung ating nararanasan. Blessed are your eyes that see, your ears that hear. Sa ating lang nagaganap. Hallelujah. Napakapalad natin, mami na mahal. Na totoong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Na-impart sa atin ang totoong pananampalataya. Childlike faith. Hallelujah. True church of the living God. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Habang tinatawag ko na po, my beloved co-preacher, Brother Joey, to seek and save the lost. God bless po, beloved preacher, Rob Blanco. Hallelujah. Yes, amen. Patuloy po ang panawagan sa lahat po ng ating minamahal na mga live webcast viewers, maging sa ating mga bisita, mga baguhan. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng iyong kawan.
You're worthy to be praised, oh God. Hallelujah.